ano lang eh, may part lang sa'yo na tinapos ko na sana, oh. Yeah. Tatapusin ko na sana. So, tingnan natin kung kakayanin nila to ngayon. May nakutupan ako nung narinig natin na si Chef Rapidude. May, will be playing. may pagluto na to ng Yeah. mga May something. spices. Oo, kasi guys, Minana Evos, kita natin, dikit-dikit, healing lahat. Sino yung isang hero ni Rapidude na masaya kung yung mga kalaban niya nakadikit? Sino yung pinaka-iconic dito ni Rapidude? Cobra at Atlas. Ay. Two roamers na kailangan mag-ingat dito yung Minana Evos and they need to watch out for. Si Chef Rap, nagpahinga last season. Dumating nung season 10. Binigyan ng mga matitinding highlight matches ang Onyx with the honor chemistry na meron ang Onyx. I have a potential Switch suggestion sides. here Oh. for Onyx. They can, yes, do this. Steal away the Faramis. Oh my God. Steal away the Faramis blue side. Try mo mag-build ng identity of the draft similar to what Geek Fam did. Pero with taking the Faramis, you give the Matilda. Kailangan mo ng panghuli dito sa Matilda na to and something to help burst it down as well. Well, although kasi sinasabi natin na hindi natin madalas i-expect si Super Friends on a support kind of mage kasi hindi naman ganun lang nalilimitahan ng isang Faramis eh. Kanina nakita natin halos nakakalahati na niya yung grouped up na side ng Onyx kapag ginagamitan talaga dito ng mga Ghost Bursters ni Lancy AR palagi yung mga players ng Onyx. So, magiging magandang source of damage pa rin ang Faramis kahit na ano sabihin natin. But then, so far, yung sustain na hawak ng Minana, yung kanilang overall na kunat, katakot-takot to think na Brody pa ang kinuha nila for their marksman. Bilis na mga picks natin ha. Brody plus laban sa isang Bruno, the Brooders. The Brooders. Ang ating makikita sa Domeng versus Nets. matchup. And now, kailangan na lang mag-build ng mga frontliners pa ng dalawang koponan para sa main conditions nila. At this point, main conditions talaga dito, the Brony and then the Bruno. But the Onyx squad, kailangan talaga nila i-acknowledge na malaking problema tong Matilda na to. Yeah. One of the highest win rate heroes in the league, in the world right now sa professional scene. Honestly, para sa akin, best roamer ngayon. Oh, pagka may clash kasi, yung kanyang guiding wind paulit-ulit naman niya nasa spam. Oo. Especially during extended fights. At hindi lang siya basta-basta ginagamit na parang pang-tuloy sa engage or pang-out. Kasi ngayon, yung Matilda, sobrang taas na napoprovide niya lalong sustain, especially with the new items, with the new patch. So, nakakatakot to parisan ulit ng isa pang type of support kasi on its own, yung Matilda, mataas na rin yung damage ng Wisps talaga na kaya niya nang ibitaw. And surprisingly, Minana, sila mismo yung magtatanggal nung Rafaela ni Spider Miles. Oo nga eh. Kaso, yung Matilda ba ay pwede rin i-flex? Pwede pa i-flex ang sinong player niyan, di ba? Tama ba? Usually Or kasi roamer talaga eh. roamer na lang talaga, Sa no? sobrang agresibo niya sa pagbigay Oo. ng vision, hindi yung mga mid Matilda, hindi nila masyado naalagaan yung wave sa gitna. Oo, so hindi siya gana. So yeah, Oo. so may chance na eto na yung nakikita natin. Eto na yung mga roles. Alright. I wonder, Minana, iniisip pa rin nila na mag-ano sila? Na mag-double sustain? Pwede sila mag-Jela mid eh. Jella mid. Pero yung XP laner nila dapat magaling mag-wave clear at saka kulang sila sa long-range wave clear. Yun yung maging problema. As in, all-in, yung konsepto na yun, all-in laban yun eh. Oo. What is the answer though for the side of Onyx din? Dahil Oh, Valen. okay, oh. Ay! Valentina Lancy, I think. Okay, Valentina Lancy dahil open. Yeah. So pwede mo nakawin yung nether. Ay, sorry. Ban pala ng Minana Evos yung Valentina. Okay, so sila yung nag-ban. Alright, sorry for that also. So what's the hero? Oh! Ginawang mid Matilda nga. Okay. Or actually no, might be mid Minotaur. Mid Minotaur tapos pwedeng Spider Miles ang Ang Matilda, Matilda. oo. Kasi okay din mag-clear si Oo. Minotaur eh. Parang sulungas magsabay naman sila. Oo. Kasi madalas din man natin nakikita kapag hindi gagandaan yung wave clear nung kanyang or yung mid-hero dito, eh sinasabayan na lang ng roamer para yung rotation Oo. din, eh sabay-sabay nilang pull off. Maganda rin kasi yung magiging gahak potential sobra kapag Yeah. makikita mo agad ang Minotaur and Matilda. Parang there's literally nearly no escape pagka na circling eagle ka papasok and na crowd control pa, nadabugan ng isang Minotaur. Yeah, and dive na lang kailangan dito ng Minana Evos. Strizla, Angela, sila naman magdo-double sustain.
Wow, IMU my. sabi dito ng Onyx. This is Kaya the din namin. the strat. Kaya mamaya natin pag-usapan yung draft dahil medyo nalito tayo. Si Leia ay nakita natin sa screen. Leia or Si Leia. Leia the Explorer. Leia the Explorer. Vámonos! Anyways, X-Borg ang tinapat dito sa double sustain. I like what you said, Renmar. Pwede naman natin gawin din yung strat. Pwede rin naman tayo mag-double sustain. Yun ang nasa putahe ngayon ni Chef Raf. Sapakan na to, pre. Ay, At this point, honestly, laban na to. Makakakita tayo ata ng lumilipat na baka. Nakakatakot po yun, ha? Yung Minotaur, pag sinabayan yung guiding wind ng Matilda, kung saan lalapag yung Matilda, biglang merong May dabog. May tabog. May dabog. Oo. Hindi kailangan mag-flicker initiation dito ni Lancy kung siya man talaga yung mag-mid Minotaur. Isa lang ang kailangan ng panalo ng Onyx to secure the playoff slot. Is this the lineup? Minsan, kapag kukopya ka ng lineup or hindi naman, parang hindi mo totally kukopyahin. Pero yung concept ng strat, nung lineup na in a way, sinubukan mong i-pull off. Yeah. Yung execution ba, same din? Yun ang tanong. Yeah. Yun ang tanong. Pagalingan na lang to ng execution talaga. These two drafts, right now though, it sort of looks like mas sagot ng Minana Evos yung draft ng Onyx. Dahil meron Faramis dito, at saka Angela, yung side ng Onyx, nilagyan nila ng yung katapat naman nila ay isang X-Borg at saka isang Minotaur na sobrang saya magkadikit lahat yung mga miyembro dito ng Onyx. Okay, yung X-Borg yung lumilipad, pare. Lumilipad pala yun. Yung, ay, kaya lumipad ang Matilda. bilis. Oo. Wow, napakabilis nito. Rekta kagad dun sa lito. Mid Matilda. Okay. Parang wala pang isang minuto, nagkakitaan na agad ang mga players natin dito. So, Oo. maganda naman agad yung ginawa ditong rotation kasi nga, hindi na kasing hirap dating maghati-hati sa XP eh. So, Yeah. ngayon, nakita natin, agad-agad nakuha yung guiding wind. And in turn, kung mapagpatuloy lang to ng Minana, Oo. nakakatakot yung rotation nila. At tingnan natin kasi nga yung guiding wind na pampabilis, no? Going back to the gold lane matchup, I think this is a better hero right now for Nets. Isa sa mga meta picks, yung Claude kasi mag-i-invest ka talaga ng mabuti sa late game eh. Oo. Ngayon yung Bruno, pwede ka lumaban. Here we go, may hila. Dalawang nahila doon pero may guiding wind para sunduin lang naman ang kamuntikan ng maging alanganing sitwasyon dahil tinatlo agad din naman ng Onyx. Hindi pwedeng yung Minana lang daw yung maagang makakapag-tatlo-tatlo. Oo. Si Rapidot ngayon ang gagamit ng Angela. Mind you, matagal niya ng teammate si Super Friends. So kung chemistry lang din ang pag-uusapan, na kayang-kaya nilang ibigayan sa team ng Onyx. Yeah, timing ng abilities nila para ma-maximize parehas. Oo. Super Friends, kailangan nilang ituloy ito. Yung pagka-ikot niya, non-stop ikot ang ginagawa niya dito. Side lanes, everywhere, hatak. Yan yung isa sa mga main strengths talaga ng isang Faramis. Alright. Sinana Evos will start the turtle. Level 4 na si KZ. Level 4 na rin si Lord JM. 4 on Super Prince and Gem. Rapidot. Magpo-4 pa lang si Lancy. Let's see what's gonna happen. Nandun agad, ginamit yung last insanity pero pumasok with the penalty zone etong si Gem. Pero still, Kaizen AR siya naman na makakakuha ng turtle at niliparan na nga dito ni Lancy AR. Pero mag-out lang din with the circling eagle na sabay iba ng direksyon ng babagsakan. Kukunin yon ng Minana Evos. Good setup. Nagmumula sa kanilang kupunan. Hindi pa nga nakapagdabog si Spider Miles. 2 minutes to 40. Kalmado muna ang dalawang kupunan. Yeah, Tabla lang. Expect na yun talaga yung makita mo sa laban na to. Walang mag-split push, walang magba-backdoor. Awayan sa objectives ang hinahanap nila. Oo. Make it a skirmish o 5-man team fight. Makakakita tayo ng purple buff dance. Madalas Lord dance, turtle dance. Hindi, purple buff dance rin nakikita natin. Ay, Nauso. oh my... Okay. Oo. Okay, ang daming mga fake lipad. Oo. Oh. Nagiging uso na yung purple dance pero pati na rin yung panggulat lang na circling eagle pero hindi ka naman talaga di ba? No. No. Pwede mo kasi i-cancel yun, di ba? Cancel ka mid-air. Oo. Tapos sumusunod lang yung guiding wind. Malilipat mo yung kung saan ka lalapag. Yun yung pinakamalakas na change Oo. sa history ng MLBB sa isang hero. Yeah. So, ibig nyong sabihin, Renmar Brigida, yung laban na to ay pwedeng labanan lang ng objective. Yes. Ibig nyo bang sabihin yung action dito, talagang poke lang?
Poke. At Okay. saka mga malit na ganito. Walang magiging katapusan yung mga aksyon dahil yung NetherRealm ay napilitan ng gamitin para kay Super Prince. Saktong-sakto. O, yun na nga. Alam ng Minana na hindi siya abot pag-spawn ng turtle. Yun na nga, nararamdaman ko na nga, unlike nung game number 1 kanina na may mga kills tayo kaagad sa unang mga minuto. Sinabi lang ng Onyx at Minana dito, sayang naman kasi yung ticket. Kailangan patagalin natin to. Ito yung mga type ng laban na mukhang maghihintayan at magpapakunatan, maghihil lang na maghihil instead of a kill itong dalawang team. Sinabi mo yung magic word. Oo. Matagalan. Patagalan na to. Sino kasama natin? It's Brigida time. It's breaking the time. Here we go. Circling Eagle, ginamit na on to Super Prince. Pero walang NetherRealm muna ngayon. Ang turtle naman ay nangangalahati na. Nagdadabog si Spider Oh! Miles. Knock up on to 3. Pero sino makaka-retry dahil nandoon yung penalty zone. Ryzen naman ang makakasecure this time around. At nagpapatuloy lang yung laban. Si Lord JMAR ang may iwan. Siyang magiging kauna-unang casualty para dito sa ating laban. Class S na halimaw. Ryzen, anong heal-heal, Kuya Manjin? Kaya rin naman namin kumuha ng first blood. Oo, magre-retry ako. Pero ngayon, Minana Evos, kinukuha nila yung Torres sa taas. It was a 5 versus 4 kung saan lamang ang Onyx. Naging sacrifice play. Makakabasag ata ng Torres sa taas si Domeng. Yes, he does. Big gold swing. Pabor naman para sa Brody. But then again, nakabasag sa bot. Nakabasag sa bot. So trade, even trade. Even trade, yung turtle lang talaga yung main difference plus yung first blood. Pero pwede pa rin talaga tayong umabot sa point na 1 to 4 kills. Yun ang ano ko dito. Yun ang nakikita ko dito. 1 to 4 kills. Yung total? Yun na yung Hindi estimate. naman, 8 kills in total. Ah, Pwede. Okay, so 1 to 4 kills each side. Each side. Oh. Okay. Mga ganito, napanood na natin to eh. Makes sense, makes Oh. sense. Fake yan. Papakita lang yan, nag-vision lang yan. Ano tawag dahil, Satcom? Oh. Satcom lang, tingin muna sa kabilang computer. Comsat lang, comsat. Comsat. Go ahead. Oh, pero si Doming Day dire-diretso rin sa kanyang pagkuha ng mga tore. Kaya naman sumagot na rito ang Onyx. Hinanap na sila. Teamfight kung teamfight ang magiging labanan dito sa itaas. Pero hindi muna ipinagpatuloy nung dalawa. Bruskuhan na to. Oo. Kung alam ko si Brusco, player yun eh. Nanonood ngayon eh. Pero bruskuhan yung laban eh. Sinasabi niya, ako na to. Ako na to eh. Ito yung type ng laro na endurance ang labanan. Patagalan ng cardio, mga kaibigan. Stamina, mina. Ito si Lance, tuwing nagsa-circling eagle, nagno-no-no lang, parang ulit-ulit lang na hindi naman tinutuloy. So, pag dumating yung punto na itutuloy niya, doon na tayo magugulat. Pero parang wala din yun pag tinuloy niya kasi parang may pambak din eh. Natap? Okay? Wala, peke lang lahat yan, guys. Walang peraga. It's all about the pokes. Then tanggalin mo lang yung peraga, pero mamaya magkakaroon ulit yan. Eto na ang tunay na laban kasi turtle na to. Okay. Nilaban na nga, pero hindi na naman tinuloy. Nilan si AR. Di ba Nag-out lang din. Ryzen. Pero ang turtle, ayun ang tinutuloy ng Onyx. Oh! Still kaysa AR, Wow! daw na makakasecure. Kaya naman si Spider-Man nagdabog na. Hinahabol ng Onyx yung mga players ng Minana dahil gusto nila makabawi. Pero hindi na sila pababawiin pa. 1 kill pa lang. 1 for 1 turtle. Ay, sorry. That's a 2 for 1. 2 for 1. And Okay. we just have to say, yung adjustment ginawa, si Lancy, yung guiding wind, nilapit niya kay Kaizen, who was on the other side of the wall. Imbis na magdadash si Kaizen para makalapit sa turtle, yung guiding wind ni Lancy ang nagpalipad kay Kaizen, palapit sa turtle. Wow. Retry for Kaizen. What a play by Minana. So, guiding retry. Guiding retry ginawa nila. Oo, wow. Okay. Guys, sa 8 minutes na ang mga ganitong laro, usually, gold laner na lang naglalaban. Oo, at saka paldo na si Paldoming. Ulit, grabe. Oo. 800 to 1,000 yung lamang niya. Lagi lang nakakahanap. Yung sinabi ko kanina, wala magsisplit. Mali pala ako. Si Doming naghahanap ng gold, nagsisplit. Split push na lang ang laruan. Oo. Siya pala yung makikita natin na nasa gilid. At I think sinimulan niya yung larong ito na ganun na agad yung ginagawa. Kaya bawas na Tama. agad yung second tier turret ngayon ng Onyx. Pero Okay. nagpaparamdam na naman ang mga players ng Minana dito sa bandang top lane. May push silang gustong gagawin. Okay, hindi muna. Naka-ready yung Onyx, si Rapidot. Tamang pa baby waves lang. Grabe. At dito nayayari ang Onyx Oh. sa objective taking, papi. Wow. Minana Evos, isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan sila in the earlier portions of the season is hindi nila masyado naalagaan yung side lanes, the split push. Ngayon, they have evolved
nag-grow as a player ang Minana Evos, ang buong hukbo. Ang ganda ng management nila ng side waves, ng buong mapa. May blueprint no? May blueprint. May blueprint kung saan pupunta Pero naka-ready yung Onyx nakita nila, pupunta sa stop, pupunta to sa bot, kasi yun din sana yung gusto natin gawin Ang problema, nauunahan lang tayo So, parang lumalabas tuloy na papareact na lang bigla ang Onyx ngayon sa kung ano mang mabilisang rotation talaga ang ginagawa ng Minana. Sobrang bilis. Kung saan mo sila nakita kanina lang, hindi na, wala na sila doon, nandun na sila sa kabila. Oo, endurance test talaga, boss. Hindi ako naniniwalang may makikill ngayon sa Lord attempt na to. Isa lang, Lord lang ang pwedeng mawala. Kung may makill, bag ata. Eto na. Hindi naman. Ito na yung last insanity, kinamit na doon ni Lord JMAR. Yung Lord na sumasayaw kanina ay na-reset na rin lang muna. Bawasan muna ang mga players ng Minana, ha? Okay. Yung Lord na ata ang magsasawa dito. Again, it's the battle of the gold laners. Sino mas magaling pumwesto? Kasi lahat ng mga kampi ko makukunat. Yung isa kong kampi, taga-retry lang. Ngayon, saan pepesto si Doming? Saan pepesto si Nets? Sino makakuha ng pangalawang kill? Dahil magti-10 minutes na yung laro. It's all about the sustain, bro. Yeah, isipin mo yung sustain, yung Minotaur. Prioritize niya dito yung Oracle. Yun yung first item ng Minotaur. Walang yung X-Borg actually nag-rush ng Dreadnought armor. Oo. Okay, totoo na ata yung laban. Si Jem na ngayon yata ang tina-target, pero NetherRealm, di kinasana. Torn apart memory, nakumit na rin as well. Pero napakarami pa rin matalabugan. Spider-Man's AR siya nang susunod ng tumba. Pero yung last insanity mula kay Lord JM, kay Ryzen tatama. Si Nets naman ngayon ang bibida dahil siyang sinaniban using the hard card. At nararamdaman na yun ng Minana, kaya hindi na muna sila lalaban. 1-for-1 exchange. Wala ito si Lord JM, pero may mortality. Fake lang din yung paglipad ngayon ni Lord JM. Bumabarat ang si Nets. Wala daw. Nets, sino makakuha ng Lord? Magpapakiramdaman tayo dito, pero makakakuha pa rin ay si Doming! Last insanity! Sa kay torn apart memory, there is no escape para dito kina Nets, para kay Rapidut, at tatlo agad ang nawala para sa side ng Onyx! Crucial Lord take para sa side ng Minana Evos. And finally, nagkaroon tayo ng matinding aksyon. They will now take the mid lane. At i-utilize pa ba nila ng matindi? Itong Lord na to, hihintayin natin na pagmarcha ng Lord. Patience. Ang ganda ng patience ng pinakita dito ng Minana Evos. Alam nila wala si Ryzen pero nirespeto pa rin nila yung tsansa na baka malas hit pa rin yung makalas hit yung Onyx kahit may retry naman si Kaizen. Pulado ang mga miyembro ng Minana Evos pero hinintay lang talaga nila ang mga moments nila, the patience of these two teams. Alam nila ultimate base, himo composition nila, hinihintay talaga nila yung mga skills ng Lord JM! Siya na naman ang mauuna rito. Pinasabugan na with the last insanity at may immortality pa namang natitira. Yung Appraiser strategy with rin pero si Jem pumasok with that penalty zone. Will be able to catch it in the AR. Kaso ang magiging kapalit ay si Nets na inabutan ng torn apart memory. What was that? Minana Evos kumakapit sa playoff dream. They're trying to get the tower. Basagan Torre. Yung Lord ay nasa top lane pa. And double pa! Pinanggigigilan na! 4-4, 5-5 matatalunan dito at talagang binabagsakan ng mga skills ng Minana. Kasama na nila yung Lord pero tatapusin na nila to! Buhay ang hukbo! Tiwala lang! Ubus yan! This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance! And look at Spider-Man! Look at Spider-Miles! Oh my gosh! Cold-blooded! That is cold! Cold stare mula kay Spider-Miles! Wow! Revenge is sweet! Revenge is sweet, ladies and gentlemen. Spider-Miles in the building. I can't believe my eyes. Aabot tayo until bukas dahil hihintayin natin ang result ng Onyx at Omega. 3 points para sa Minana Evos. Wala na sa kamay ng Minana Evos ang playoffs hopes nila. Pero nagawa nila yung kailangan nila gawin at yung magagawa lang nila ngayon. They sweep
Onic. Ah. What a performance by the Hukbo. Nagparamdam na si Spider Miles sa buong squad ng Onic. Para bang ramdamin nyo, Oh. para ba siyang espiritu na nagpaparamdam sa Onic? Kailangan nyong mapanalo ang laban nyo tomorrow.